Marami ang naniniwala na hindi kaya yaman kung empleyado ka lang. Pero alam mo bang may mga ordinaryong empleyado na mas mayaman pa kaysa mga negosyanteng kilala mo? Ang sikreto ay hindi sa dami ng sahod, kundi sa paraan ng paggamit mo rito. Gamitin ang sweldo bilang binhi, hindi panggastos. Kilala mo ba si Ana? Isang office staff na lagi nalang ubos ang pera kahit may increase na. Dati, tuwing sahod, puro Shopee, Starbucks at gala ang laman ng listahan niya hanggang sa napagod siya sa cycle ng sweldo, bills, zero balance. Isang araw, sinabi niya sa sarili, hindi ako tatanda ng ganito pa rin. Kaya nagbago siya. Sinimulan niyang ituring ang sweldo bilang binhi. Tuwing sweldo, 20% agad ang nilalagay niya sa growth fund. Doon niya pinupuhunan sa maliit na sideline. Nagbebenta ng kape sa office, nag-online resell. Lumipas ang isang taon, may sarili na siyang maliit na coffee stall. Hindi niya tinigilan ang trabaho, pero nagpaikot siya ng pera. Ang natutunan niya, hindi mo kailangang maging boss para yumaman. Kailangan mo lang maging matalino sa paggamit ng sweldo. Ang sweldo ay simula, hindi hangganan. Kung gagamitin mo ito sa tamang paraan, tutubo ito. Hindi mo kailangang maghintay ng malaking pera. Magsimula sa maliit pero tuloy-tuloy. Dahil ang maliit na binhi, kapag inalagaan, nagiging punong nagbibigay ng prutas. Palawakin ang kaalaman, hindi lang ang overtime. Si Mark ay isang empleyado na laging nag-overtime. Akala niya mas maraming oras sa trabaho equals mas maraming yaman. Pero kahit may overtime pay, lagi pa rin siyang kapos. Hanggang isang araw na pagtanto niya, ang overtime ay dagdag pagod, hindi dagdag talino. Kaya imbis na mag-overtime, ginamit niya ang oras sa pag-aaral. Nanonood siya ng YouTube tutorials tungkol sa investing at freelancing. Nag-enroll sa free online course sa gabi. Pagkaraan ng ilang buwan, natutunan niyang gumawa ng graphic design. Ngayon, may sideline siya tuwing weekend at mas malaki pa ang kita niya kaysa sa overtime pay niya. Ang lesson, huwag mong itrain ang katawan mo sa pagod lang. Itrain mo rin ang isip mo sa pagyaman. Dahil ang kaalaman, kapag ginamit sa diskarte, mas mabigat pa sa sweldo. Overtime will pay your bills, but knowledge will build your wealth. Kapag marunong kang matuto, kahit empleyado, hindi mo kailangan manatiling empleyado habang buhay. Gumawa ng multiple income streams. Si Rosa, isang teacher, ay may 18,000 lang na monthly salary, pero may goal siyang makaipon ng 1M bago mag-35. Paano niya nagawa? Diversification. Ginamit niya ang isang income sa pang-araw-araw. Yung isa sa savings, yung isa sa investment. Sa umaga, nagtuturo siya. Sa gabi, gumagawa siya ng educational video sa YouTube. Sa weekend, nagbibenta siya ng homemade cookies online. Unti-unti, kumikita siya ng 3 beses kaysa dati. Hindi kailangan maging superwoman. Kailangan lang ng sistema. Ang sikreto, gamitin ang oras, hindi lang pera. Kapag nakagawa ka ng income habang natutulog ka, doon mo mararamdaman ang tunay na freedom bilang isang empleyado. Ang kayamanan ay hindi laging galing sa isang sweldo. Madalas, galing ito sa diskarte at consistency. Matutong mag-invest, hindi lang mag-save. Si Leo ay matagal nang nag-iipon. May 300,000 siya sa bangko. Pero sabi niya, bakit parang hindi lumalaki? Kasi nga, ang interest sa savings ay parang tulog na pera. Kaya nag-research siya tungkol sa mutual funds at stock market. Noong una, takot siya. Baka malugi raw. Pero naisip niya, mas nakakatakot ang pera na walang ginagawa. Kaya unti-unti siyang naglagay ng maliit na halaga buwan-buwan. Paglipas ng ilang taon, natuto siyang magbasa ng market trends. Ngayon, kumikita na siya ng passive income kahit natutulog. Hindi mo kailangan maging financial expert. Kailangan mo lang maging curious, maging disiplinado, magsimula. Ang tunay na investor ay hindi yung mayaman, kundi yung marunong magpalago ng maliit na pera na may tapang at tiyaga. Ituon ang isip sa paglago, hindi sa posisyon. Si Riza ay supervisor sa isang kumpanya. Ang akala niya, kapag na-promote, doon lang siya yayaman. Pero habang tumatagal, napagtanto niya, mas mataas nga ang sahod, mas malaki rin ang gastos. Kaya binago niya ang mindset.
Imbis na puro promotion, iniisip niya kung paano lalago ang sarili. Nag-networking siya, nakipagkilala sa mga taong marunong sa investment. Sumali siya sa seminars at mentoring programs. Doon niya natutunan ang power ng financial mindset. Ngayon, kahit pareho pa rin ang posisyon niya, mas malaki ang net worth kaysa dati. Kasi ang yaman ay hindi nasusukat sa title, nasusukat sa diskarte. Kapag lumago ang isip mo, susunod ang pera. At kapag may disiplina ka, promotion man o wala, yayaman ka pa rin. Ang pagiging empleyado ay hindi hadlang sa pagyaman. Hadlang ang paniniwalang hanggang dito lang ako. Kapag tinuring mo ang trabaho bilang stepping stone at hindi bilang kulungan, mas mabilis kang aangat. Hindi mo kailangang umalis agad sa pagiging empleyado. Kailangan mo lang magbago ng sistema. Marami sa atin ang lumaki na sukatan ng tagumpay ay diploma, posisyon at taas ng sahod. Pero sa totoo lang, ang tunay na tagumpay ay nasa paraan ng paggamit mo ng oras at pera. Ang empleyado na marunong mag-invest ay pwedeng maging mas mayaman kaysa sa negosyanteng walang disiplina. Ang empleyado na marunong mag-ipon ng kaalaman ay pwedeng maging mentor ng iba. Ang empleyado na marunong magpahinga, magplano at magdiskarte, yun ang nagiging boss ng sarili. Kaya wag mong maliitin ang sarili mo dahil empleyado ka lang. Sa katotohanan, marami ng yumaman na nagsimula sa pagiging empleyado dahil ang iba na nagrereklamo, sila nag-aaral. Habang ang iba nagastos ng bonus, sila nag-i-invest. Habang ang iba na naghihintay ng promotion, sila gumagawa ng sariling oportunidad. Lumago sila hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa diskarte. At kung kaya nila, kaya mo rin. Ang sekreto, maging empleyadong may pangarap, hindi empleyadong umaasa. Dahil ang kayamanan ay resulta ng mindset, hindi ng monthly payslip. Kaya kung gusto mo maging empleyadong yumaman, simulan mo sa pagdiskarte ngayon. Kaibigan, hanggang sa muli, kita-kits.